Yes po, magandang gabi po muli. Naririto na naman ako sa Parañaque Net Radio Worldwide. Ako po si Mr. Jojo Santeco ng Usapang Kalye. Ngayon po ay ika-29 ng Agosto 2025. Malapit na naman po muli ang pumasok ang bear. Next week may bear na tayo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. At ganun din po ang Metro Manila. Sa katunayan po, buti na lang po walang ulan-ulan ngayon dahil siguro lumayo na po ang namumuong bagyo, lumihis. Kaya kung magkakaulan man ano lang yon, siguro patak-patak na lang. Kaya muli po sa Usapang Kalye, ngayon po ang pag-uusapan natin about mga sa mga road rage. Marami na namang mga nagaganap na road rage ngayon. Usong-uso na naman. Lalong-lalo na sa mga mata-traffic na lugar. Kanina nga lang pong maga, napadaan po ako sa EDSA, Ayala. Gitnang Ayala po, may nagbanggaan. Ayun ang naging cause din ng traffic dahil nagkakainitan ng ulo. May NCAP na nga po pala tayo, tapos ganun, di pa rin sila nag-iingat. Talagang ganyan po talaga ang buhay natin sa ating daan. Hindi po natin minsan maisip na kailangan may disiplina talaga tayo, lalong-lalo na sa ating mga motorista na araw-araw dumadaan sa traffic, araw-araw dumadaan sa EDSA. Hindi lang po EDSA ang maraming traffic, pati ang Valenzuela, Parañaque, lahat po anong NCR, lalong-lalong la po sa mga loob-loob. Diyan po nagta-traffic ng todo. Kaya pag Sabado lang po talaga medyo lumuluwag. Kasi nga po, halos walang pasok. Di ba nakaraan pong week, nagkaroon ng sunod-sunod na dahil may bagyo, maluwag ang daan. Tapos kinansela yung mga pasok ng gobyerno at mga estudyante. Ilang araw din nung lumuwag ang daan. Kaya medyo ang ganda-ganda ng takbo ko, lalong-lalo na nung pumunta ako ng Malolos. Kahapon, nasa Malolos uli ako. Ayun. Alam nyo ba ang nadadaanan ko sa MacArthur Highway, papuntang Malolos? Yung ginagawang daan po dyan sa Valenzuela, ang tagal-tagal ko na dumadaan dyan. Ganun-ganun pa rin, bitak-bitak pa rin. Nuumpisaan po nila ang proyekto, kaya lang po talaga, pag ang mga kalsada natin hindi maayos ang pagkakagawa, inuutay-utay, lalong nagtatagal, lalong maraming traffic, lalong nagbabaha pag umulan. Tapos, after ng Valenzuela, andyan yung Marilao, na isa ring binabahayan. Kapag dadaan ka ng dyan, dahil yung mga matataas na ginagawang daan, doon pumupunta doon sa mababa na lupa. Minsan pa may isang gasolinahan dyan na halos pag umula ng malakas, bahang-baha ang gasolinahan dyan. Hindi ko na sasabihin kung anong gasoline station yon. Tapos, pagdating naman ng Balagtas, andyan na naman din po yung isang construction na ginagawa dyan, yung kabilang papuntang monumento, ayan, galing ng mga Malolos. Ngayon yung papuntang Malolos from monumento, lupa pa lang siya. Doon nang isa rin nagta-traffic nung napadaan ako diyan kahapon. Kaya ang ang Pinoy po talaga matiisin sa mga ganyang traffic, mga ginagawang kalsada. Hindi ko nga maintindihan bakit kailangan lagi nating isipin na kapag ganyang may proyekto, hindi tinatapos kagad, talagang pinapatagal pa ng todo. Kasi nga, ang tagal-tagal ko nang dumadaan dyan, yung Balagtas na yan, yun pa rin yun. Yun nga lang, nagkakaroon naman ng proseso, nagkakaroon naman ng progress, natatapos naman yung isang mahabang proyekto.
na which is yung kabila naman na lupa pa, doon naman nag-uumpisa rin ang traffic. Tapos after ng Balagtas, ayun, makikita mo na naman yung mga daan-daan na lubak-lubak diyan papuntang Tabang, Giginto, Bulacan. Bago maggiginto Bulacan, may makikita ka na naman diyan mga daan na lubak-lubak. Talaga magdadaan-daan ka bago maggiginto Bulacan. Kaya ano ba naman mga grabing ano yan, grabing proyekto ng mga local government natin. Halos hindi minamadali, talaga binabagalan na nga, papagal pa sa mga proyektong dapat binibilisan para gumaan naman ang buhay ng mga motorista. Araw-araw po iyan ang nangyayari sa atin. Pagkatapos malalaman mo yung isang proyekto pala hindi tama yung ginagawa. Maraming butas, maraming perang nasasayang ng taong bayan. Kasi nga, hindi tama ang pagkakagawa. Hindi nilalagyan ng bakal. Tingnan nyo po yung sa page po ni Mayor Isko Moreno. Maraming anomalyang nakalatag doon sa kanyang page. Yung mga sobrang pondong hindi naman nagagamit ng tama. Bilyon ang mga halaga, hindi naman tugma doon sa ginagawang proyekto. Saan napupunta yung mga sumusobrang pondo? Di sa bulsa ng mga gahaman na yumayaman, samantalang yung mahihirap lalong naghihirap. Di po ba? Kaya di ko maintindihan talaga ang buhay ng mamamayan. Sobra-sobra ang pera pero hindi nagagamit ng tama. Tingnan nyo na lang sa manggagawa. Ang manggagawa halos pag humingi ng umento sa sahod, halos parang abuloy lang ang binibigay ng mga mambabatas. Pero pagdating sa proyekto nila, halos milyon-bilyon ang nagiging pera pero hindi napapatupad ng tama. Kaya tuloy talaga ang Pilipinas hindi umuunlad kasi marami tayong mga politikong sagad hanggang bulsa lang ang nilalaglag na para sa manggagawa na dapat kahit paano umunlad dahil yung sahod importante po sa pamumuhay ng manggagawa yan. Kaya ako nasabi kasi yung mga pondo na binibigay taon-taon, halimbawa sa DPWH, proyekto na paggawa ng daan, hindi na tatama ang ginagawa. So malaking pondo, kagaya nga yung kay Vice President, kaya nga nagkaroon ng impeachment dahil doon sa mga sobra-sobrang pondo na hindi rin nagagamit ng tama. Ayun, iniimbestigahan hanggang imbestiga lang. Mukhang hindi naman matutuloy ang impeachment trial dahil sobra-sobrang bungi po ang ginagawa ng mga mambabatas para lang hindi magkaroon ng trial ang impeachment. Kaya dito nga sa news, sabi nga proud pa na di natuloy ang impeachment trial. Proud pa si Digong at si Vice President. Kaya eto talaga po para tayong mga turumpo dito sa ating bayan Samantalang maraming problema ang Pilipinas, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, na halos na ang ginagawa ng mga Chekwa sa atin or mga Chinese. Anong ginagawa sa atin? Halos gusto na tayong gerahin dahil ayaw nilang patigil sa kanilang ginagawa, di ba? Kaya tuloy yung mga
itong mga nangyayari sa mga pondong mga pondong itinatago, tapos yung mga sabongeros, ngayon po natatakpan kasi alam nyo kung bakit? Nakikisawsaw po ang mga taga-Chinese. Nakikisawsaw para doon sa kanilang makuha ang karagatan sa Pilipinas. Kaya tuloy itong si Atong Ang at ang mga sabongeros natatakpan ang mga paksa kung paano sila dapat husgahan. Kaya nga lang etong mga Chinese nag-iingay ngayon. So ang sabi nga ng iba, diversionary tactic lang ang ginagawa ng Chinese para protektahan ang kanilang mga pinagkakautangan ng loob. Alam niyo naman kung sino yon, di ba? Kaya nga nawawala ang karagatan dahil dito sa mga itong mga namahala sa ating mga nakalipas na taon. Kaya tayo nagkakaganito. Tapos ngayon nagkaroon ng balasahan sa hanay ng PNP. Yung PNP chief tinanggal dahil sa ganitong mga pangyayari. Kaya maraming issue ngayon ang tinatalakay na halos matabunan yung dapat husgahan para matapos na kung ano ba talaga ang dapat. Kaya nakakaawa talaga dito yung mga yung mga mahal sa buhay ng mga sabongero na nawala. Kasi nga naman, tingnan nyo, sabi nila, eto na naman, may bagong issue naman, natatakpan ngayon ng issue. Sila tuloy ang agrabyado, yung mga namatayan. Kaya tama yung sabi ng iba, gumagalaw ang pera ni Atong Ang. Kung ano-anong issue ang pinapakalat, kumbaga fake news para malihis ang mga landas na dapat para sa kanila. Magkaroon ng trial para husgahan kung sino dapat ang managot dito sa mga sabongerong nawala. So, ayan, kaya sana sa mga taong nananalangin na sana talagang mabigyang hustisya ang mga sabongeros. Pagdasal po natin na sana pa rin ang prosper pa rin ang justice sa ating bayan. Hindi yung parang lang tayo, nagmumuro-muro lang sa mga ganyan. Kaya yun, sana bigyan natin ng pagkakataon ang ating justice system. Alam naman natin ng DOJ, ginagawa nila ang mga trabaho na dapat trabahuin. May hustisya naman talaga sa atin Yun nga lang, gumagalaw ang galamay ni Atong Ang. So sana hindi sila magtagumpay. Manaig pa rin ang katarungan. Tapos sa ibang bagay naman po, maraming balita na naman dito uli sa sa daan. Kagaya ng itong isang balita na isang bus inararo ang 10 sasakyan. Diba? Ina naman ang issue dun Hindi na naman inalagaan ang kanya sasakyan. Kaya inararo niya ang 10 sasakyan. Di ang nangyari na naman dito, nawala na naman ng preno or napabayaan ng maintenance. Yun naman talaga ang nangyayari kasi kalimitan po talaga sa mga may malalaking sasakyan po. Dapat regularly tinitingnan kung anong problema ng mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga truck bus. Yan yung mga kalimitan nawawala ng preno, lalo na kung palusong. Kasi
pag luma na ang inyong sasakyan, dapat alagaan nyo ang maintenance. Kasi yung iba ginagawa, parang ano lang, konting kilatis lang, kung okay na, bibili lang ng mga gamit ding ipamamalit na pyesa, tapos pag tumakbo na ng okay na, yun na yun. Kaya lang, ang epekto naman kasi nun, kapag yun ang nilagay mong mga gamit na, yun, mapapakinabangan mo lang na sandali. Tapos mangyayari na yung mga aksidente, na nawalan ng preno, kasi hindi mo binilihan ng legit na pyesa. Ang inilagay mo lang yung pyesang gamit na, kumbaga reusable, pero napapakinabangan pa. Kasi kalimitan din po sa mga halimbawang mga tricycle, ganyan din ginagawa eh. Kasi kami nagkaroon ng tricycle dati, sasabihin ng may pyesa, tapos papalitan. Hindi naman bibili yung genuine na pyesa, ang ipapalit, yung binili niya rin na lang din, gamit na. Kapag gumana, okay, pero mga ilang araw, balik na naman sa dati ang sakit. Papalya na naman ang takbo. So, dapat sa ating mga gumagamit ng mga sasakyang dambuhala, dapat isipin natin, lalong-lalo na sa mga bus mga biyahe ng mga outside ng Metro Manila, dapat lagi natin checkin na ang ilalagay nating pyesa is tama. Kasi kung hindi tama, makakadisgrasya talaga tayo ng tao. May pasahero tayo eh. Malamang at sa malamang, aksidente, kung ginawa mo ng tama, maiiwasan. Kasi sa amin din mga motor ganito yan. Ganyan din. Dahil siyempre alam mo yung kalakaran niya na magyayari sa iyo yan, hindi mo gagawin yun. Ba't ko gagawin na bibili ko ng piyesang gamit na, tapos ilalagay ko? Kahit sa gulong may recap na tinatawag. Sa tricycle, bibili ka ng gulong, pero bibili mo recap. Ilang araw lang yun, sira na, mabubutas ulit dahil recap nga eh. Kumbaga, hindi nila, lang nila, nilagyan lang ng, ng paraan para gumanda uli at maibenta. Kumbaga, hindi 100% na yung gulong mo tatagal. Kasi nga, recap. Kung bumili ka ng brand new na gulong, kahit medyo may kamahalan, at least tatagal. Kasi yun yung mga sa mga motorista. Yung iba gustong makamura, sa kalaunan mapapamura dahil sa nangyari. Kung inisip mo ng makamura, dapat isipin mo rin na may buhay na mawawala kung mangyari mga disgrasya, di ba? Kaya itong mga road rage, mga nangyayari sa daan, isa rin itong dahilan. Siyempre, pag nasagi ka, sasabihin nung sinagian mo, sinagi mo o magkaaway kayo ngayon. Dahil siyempre, isipin nung isa na walang din ako ng preno, kaya ang nangyari pong ganito. Di ba? Kaya nga nangyari yung 10 sugatan na inararo ng isang bus dahil sa 10 sasakyan na disgrasya nga. Kaya yan po ang buhay sa ng motorista sa daan. Araw-araw po tayong manalangin bago tayo umalis ng bahay. Kaya nga nakakita ako minsan ng mga may sasakyan na may rosaryo. Kasi po naniniwala sila na kapag umano ka sa Diyos, sumandal ka sa Diyos, ililigtas ka niya. Di po ba? Dasal muna tayo bago lumabas ng bahay. Yun ang isa sa mga dahilan. Kaya dapat lagi po natin magiging protection ang panalangin. Ako nga po katulad kanina. Maraming naiwasang disgrasya.
Eh kung doon sa tramo po, may tumawid na aso, buti nakapreno agad ako. Muntikan na. Dahil ayaw na ayaw kong nakakasakit ng hayop, lalo na ang aso't pusa. Kasi po, ako po animal lover. Ayaw ko nasasaktan yung mga hayop. Kaya po nung kanina na buti nakapreno ako ng todo, tumakbo kasi siya alangan. Diyan sa Tramo Bridge. Tumatawid. So, buti nakapreno. Kung hindi, ako, nakagip ko talaga yon. So, alin sa dalawa yun, mabagsak din ako. Kaya, araw-araw po, ang panalangin dapat lagi pong nasa puso natin. Isa-isip natin ang Diyos. Hindi yung aalis tayo ng bahay, lagi po tayong galit. Kapag may nakaaway tayong ibang motorista, iisipin mo, laging ikaw ang tama, pero ikaw pala ang mali. Di ba? Kaya kailangan pag tayo nagtatrabaho, isipin natin na good mood tayo sa araw na yon. Ang isang paraan po, yung pagdarasal. Kahit sa gabi matutulog tayo, di ba? Panalangin natin na sana magising tayo ng umaga na may sigla. Kasi kung hindi natin gagawin yon, always na lagi tayong magagalitin. Kasi kagaya niyan, yung may mga taong kung mag-drive sa kalsada, bara-bara, alam na natin na yung taong yon magagalitin. Wala sa puso niya ang Diyos. Hindi kagaya natin tayo, alam natin ganun siya, wag na natin patulan. Kasi pag pinatulan mong isang mali, isa ka ring mali. Kaya kaya ako sinasabing may Diyos sa puso natin lagi. Kasi lahat ng ginagawa ng ibang tao, magiging defensive ka. Kahit mali sila, ididepensa mo ang sarili mo na huwag gawin yun. Kung ginigit-git ka, iwasan mo. Kasi nga, nasa puso mo ang Diyos. Hindi mo papatulan ang mga taong hindi alam ang tama. So, ayan. Sana lahat ng tao bago umalis magdasal. Yan ang isa sa mga magandang buhay sa ating araw-araw. 'Di ba? Kaya yung mga tao pong laging may kaakibat na pagdarasal, absuelto po lagi yan sa para mainis sa mga taong laging galit. Di po ba? Kaya sana yung mga taong madasalin, mahikayat po natin yung mga taong magagalitin. Kasi ako, minsan magagalitin ako, pero dahil ipinapasok ko sang sarili ko sa Diyos, konting galit lang yun. Ko rin yun. Nare-realize ko rin na minsan mali ako. Kasi hindi naman po lahat ng tao na naninirahan sa mundo perpekto. Lahat nagkakamali. Kahit ang mga mga abogado, mga doktor, wala pong yan, perpekto. Hindi po sila perfectionist. Kahit sabihin mong anong tinapos mong anta sa buhay, wala yan. Kasi ang perfection po, kusang dumarating yan. Binibigay sa atin yan. Kasi kagaya niya, kung ano ang natapos mo, doon ka lang, focus ka doon. Pero wag mo isipin na mape-perfect mo yon. Kasi kung bago mo ma-perfect yan, taon. Parang driving lang yan. 'Di ba sa una, pag nagda-drive ka, hindi mo mape-perfect agad na napatakbo na muna ayos yan. Sesemplang ka pa, lalo kung motor o bisikleta yan, sesemplang ka muna. Kung 4 wheels yan, maibabangga mo muna yan. Kasi nga, hindi po tayo perfecto. Ang pagiging perfecto po, matagal bago mo ma-realize. Kagaya yun sa pagbumotor bago mo perfect yan, hindi isang taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon.
mapeperfecto mo yan, malalaman mong perfect ka na kapag ang isang taon mo wala kang disgrasya, 2 taon wala kang disgrasya, 3 taon wala kang disgrasya, perfecto mo na yan. Ganun din yun, 1 taon wala kang huli, 2 taon wala kang huli, 3 taon wala kang huli, perfecto mo na yan. Kasi nga, doon natin marirealize na tama na yung ginagawa natin. Kasi una, syempre, pag nagdadrive ka pa, ese pa takbo mo, hindi mo pa alam yung tamang daan. Pero kapag katagalan, daig mo na si Waze, hindi ka na waste time, 'di ba? Daig mo na si Waze. Hindi ka na dadaling kung saan. Sasabihin mo sa sarili mo kay Waze, di mo ako maloloko, ang tagal ko ng driver. Etong binibigay mo malito. Di po ba? Kaya di mo na ako maloloko, Waze. Ganun lang yon. Ako nga po, nagsimula ako mag-drive. Wala pang Waze nun, walang cellphone. Year 1997 until now, hindi ako gumagamit ng Waze. Puro tanong lang ako. Dahil nung time na yon, wala pang cellphone yun nung nag-umpisa ako mag-drive. Iilan-ilan pa lang kami sa EDSA nun. Ang nakakatabi ko pa lang, 2, 3, 5. Ngayon, grabe. Siguro 50 na kayong katabi mo pag nag-aantay kayo bago mag-go eh. Kasi nga sa dami ng mga motor ngayon. Milyon na po ang motor ngayon. Milyon. Hindi na thousand, milyon na. Kasi po talagang gano'n nakatindi ang ano natin ngayon. Sobra na tayong nag-prosper sa maraming sasakyan. Pero mga wala namang mga walang paradahan. 'Di ba? Sobra-sobra sasakyan sa Pilipinas pero wala namang paradahan yung iba. Kaya ang nagagamit yung kalye, kaya nagkaka-traffic. Lalong-lalong na diyan sa Chino Roses. Ginagawa ng paradahan 'yan eh. Tingnan niyo yung mga jeep diyan, mga kotse. Pagtanghali, andun, nakaparada sa Chino Roses. Kaya ang MMDA, sige, huli ng huli. Tapos balik yung mga yung mga inuhuli. So matutal, hindi pa rin nag-i-improve talaga ang sa Pilipinas, yung pagiging motorista, pagiging magkaroon ng sarili sasakyan. Kaya wala. Kaya ang mga nangyayari sa atin ngayon, purong mga, lalo na yung corruption talagang umuusbong ngayon. Panahon ngayon ng corruption. Kaya sinasabi ko nga kanina, natatakpan ng issue na tunay yung mga sambungeros na nawala dahil dyan sa mga corruption at mga West Philippine Sea, di ba? Kaya sana sa ating mga mambabatas, ibahin nyo naman yung natin ang pagiging isang mambabatas. Hikayatin natin yung ibang mambabatas na tama yung pagiging patas natin sa ibang ginagawa nating mga batas. Kasi kung hindi, hindi talaga uunlad eh. Kasi nga puro gatasan lang ang ginagawa, bulsa ng mga sobra-sobrang pondo ng gobyerno. Tapos ang namumroblema, mga empleyado na nagbabayad ng buwis, tapos wala namang napapala. Tingnan nyo yung sa akin ang PhilHealth ko po, ilang taon ko nang binabayaran yan? 21 years. Tapos isang beses ko lang nagamit sa panganganak ng pangalawang misis ko sa pangalawang anak namin. 7,000. Alam ko 7,000 yung nakuha ko doon sa check. After nun, wala na. Saan na napunta yung yung kinakaltas sa sweldo ko kada di ba? Di sa kung sino man yung gumagamit ng inuhulog ng pera ng empleyado, sana nagagamit yun sa tamang pamamaraan. Kagaya ng SS. Ayan, sa SS,
yung inuhulog natin, inuutang din natin yan. Nagagamit din natin yan. Yung sa mga calamity loan, salary loan. Pera pa rin natin yon. Pero, ang tanong doon, saan napupunta yung kinukuha nila sa atin buwan-buwan? Saan? Binabangko? O nininegosyo? Diba? Paggawa ng mga proyekto? Kung ano man ang proyekto ng SSS. Kasi nga, walang tamang landas yung hindi pinapaliwanag ng maigi. Dapat dyan, sabihin nila sa mga empleyado, eto, ibinibigay namin yung sobra-sobra yung hulog o gawin nating dividendo. Di ba? Kaya nga, etong maraming tanong Yung mga taxes na kinakaltas sa mga empleyado, ano ang pakinabang ng manggagawa doon? Wala. Kasi nga, ginagawa daw, pinupunta sa mga projects ng gobyerno. Ba't nabubulsa ngayon? Di ibig sabihin, hindi tama ang pagkuha ng pera kung saan dinadala. Kaya sana ang gobyerno natin, yung mga tama yung sabi nung isang manggagawa, dapat i-lifestyle check ang mga gumagamit ng pera ng taong bayan. Kasi po, sa totoo lang, sila yung mayaman, pero ang taong bayan na nagtatrabaho, still nagtatrabaho pa rin. Ako nga 30 years mahigit nagtatrabaho, until now nagtatrabaho pa rin. Di ba? Ibig sabihin, napapakinabangan yung kinakaltas sa akin ng SSS at PhilHealth at Pag-ibig. Speaking of Pag-ibig, parang SSS din yan. Kasi nga, ang Pag-ibig, binabawasan din tayong mga manggagawa. Sabi nila may mga dividendo dyan. Mga points. Hindi ko naman ramdam, pero may pakinabang naman ako sa Pag-ibig. Nakakapag-loan naman ako. Pero pera pa rin namin yun, manggagawa. Diba, pres? Kaya para akong nahawa sa tiyan. Kaya si Pres tatawa. Ang nga pala, shout out po pala sa aming presidente Gaspar Glatam at ganun din po ang aming POBA President, Philippine Online Broadcasting Association ng si Mr. Errol Dacame, at sa mga aming president sa Strop Mangibayon na si Mr. Joey Marquez, Joey Lorenzo, at Vice President J.R. ganun din po sa Los Padres de Santo Niño, ang aming President Mel Marquez, at ang aming Vice President na dalawa, si Adli Villapuerte at si Rick Gonzales po, at ganun din po kay Engineer Alex Gregorio at kay Mr. Val Marquez. Kaya shout out ko uli kayo Kaya ayun, may paliga po pala ang Los Padres. Ayan, Senior, Mini, Midget, Junior, Senior. Umpisa na po this September po. Tapos, ang October 19 po ang opening. Kaya, sali na po ang mga team ng Barangay Santo Niño na gusto sumali. Ayan. At sa aming aming mga kasama rito sa media na si Mr. Rico Arreglo, at ganun din ko kay Mr. Hino Kapua na aking partner, kaya lang di mo na pupunta rin dito sa studio Kaya ayan. So Mr. Chairman, okay na ako? Okay na? Pwede na sige po. At
magpapa-on air na rin si Mr. Aming President Gaspar Latame. So, sa lahat po muli ng aking mga kasama sa buhay, ang aking pamilya Santeco, at ganun din po, shoutout sa aking anak na si Mrs. Syra Ann Santeco Ibarola at si Mr. Neo Ibarola, at sa aming mga apo na si Sio at si Sayon. Magandang gabi sa inyo mga mahal ko sa buhay. At muli po, at sa tulong ng ating may kapal, lagi po nating ipagdasal ang ating buhay na sana po guminhawa balang araw. Magandang gabi po, at muli po, ito si Mr. Jojo Santeco na nagpapaalam sa inyo ng God bless all. Paranaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Ko'y Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,